Okay, hello everyone, good day. Ang lecture natin under ng Positive Psychology, pag-uusapan natin self-esteem. Isa sa mga favorites ng estudyante to, no? Pinag-uusapan yung self-esteem. Shout out pala sa mga estudyante ko dyan, current term on Positive Psychology, kasama to sa exam ninyo. Yan. Kaya ko rin to ginawa tong lecture na to, no? So, why do we talk about self-esteem in positive psychology? Kasi, isa yan sa mga variables in psychology that predicts happiness or well-being. Remember, in positive psychology, it's all about subjective well-being. Kung gusto nating mas masustain yung well-being natin, dapat maayos, ma-enhance yung self-esteem natin. And self-esteem does not only predict happiness, nape-predict din niya yung iba't ibang mga maahalaga pang variables in psychology, nandyan na rin yung mental health. Kaya very crucial talaga yung self-esteem ng tao na dapat nasa healthy level. Kasi kapag yan mababa, risk factor yan in the language of clinical psychology. Hindi maganda sa isang tao na mababa ang self-esteem, maraming masamang nangyayari sa mental health ng tao. Maraming mga sakit na lumalabas kapag mababa ang self-esteem. I hope you've discussed that in abnormal psychology. Things like what? Mga sakit na ang cause, mababa ang self-esteem, syempre nandyan ang depression, nandyan yung body dysmorphia, nandyan yung eating disorders, all of these things. Ano ang root cause? Mababa kasi yung self-esteem ng tao. So in positive psychology, we study the different variables na nagpapataas, nagpapasustain ng self-esteem para hindi mangyari yung mga yan. Okay? So the following are the questions I'm gonna answer in this lecture. Siyempre, i-define natin yung self-esteem. Number 2, why this makes us happy? Anong meron sa self-esteem that it contributes to well-being? And of course, number 3, paano ba sinusustain / pinapataas yung self-esteem ng tao? You can do this simple self-exercise para lang mas magkaroon ng buhay tong lecture na to, no? You can just pause the video and do these 3 topics or 3 objects. Number 1, isip ka ng storya sa buhay mo where somebody made you feel special. Number 2, kabaliktaran, when was the last time in your life that you were taken for granted? And number 3, ito maganda to, ano yung mga statements or phrases na kapag sinabi sa'yo, sure ball, sa tingin mo, you will feel special or valued. Siguro, isip ka ng 3. So, as we go along this lecture, babalik-balikan natin yung mga items na yan. According to the APA, ito raw ang ibig sabihin ng self-esteem. The important words are in yellow. Gaano ka-positive yung tingin mo sa sarili mo? Yan yung Tagalog yan. Self-concept are perceived to be positive. Or in a more popular term, self-esteem refers to how valuable you think you are. Gaano ka kahalagang tao? In a scale of 1 to 10, 10 being mahal ka pa sa pinakamahal na Rolex. Ganun yung tingin mo sa sarili mo. 1 being ka-level mo yung dinurang chewing gum ng katabi mo, yun ang low self-esteem. Gaano ka kahalaga bilang tao? Okay, so if you did number 1, the day in your life that somebody made you feel special, for sure, yung day na yan, mataas ang self-esteem mo. May ginawa yung isang tao sa'yo, hinatid ka, sinundo ka, pinagluto ka, or may ginawang special sa'yo, merong binigay sa'yong gift, so on and so forth. Those behaviors will make you feel valued, special. Most likely, ito yung mga sasabihin mo sa sarili mo. You felt special, beautiful, unique. You felt valuable, you felt amazing, you felt wanted. Kapag ganyan yung mga words na sinasabi mo sa sarili mo, mataas ang self-esteem. Yung number 2 naman yung kabaliktaran, the day that you were taken for granted. Parang inano ka, no? Parang binasura ka. Bumaba yung value mo sa sarili mo. Para kang chewing gum na dinura ng seatmate mo. You felt worthless. You felt you were a failure. You were stupid. You were in pain. You felt pathetic. So on and so forth. So healthy level of self-esteem to. Ito yung poor level of self-esteem. Siyempre, self-esteem is a measurable variable in psychology. Although pwede mo namang ma-estimate kumusta ang self-esteem mo based on what you feel, pero merong mas objective way. Kung gagawan mo na ng research, so kailangan mo nang sukatin yan. And how do we measure self-esteem in psychology? We use psychological instruments. Isa sa mga pinakasikat na instrument dyan would be the Rosenberg Self-Esteem Scale. Halos lahat ng journal articles that
measure self-esteem, yan yung ginagamit yung Rosenberg. The following are the items. You can just pause the video and read each item para magkaroon ka ng idea kung ano bang hinahanap natin when we talk about self-esteem. At ang maganda pa sa Rosenberg, this is universal. Kahit anong kultura, kahit anong age group, pwedeng sumagot ng Rosenberg self-esteem scale. In the language of measurement, ang tawag sa scale na to is culture fair. Lahat ng kultura, regardless kung anong cultural background mo, pwede mong sagutan. Kasi merong mga psychological skills on self-esteem na specific lang. Like for instance, in this case, adolescent lang. Kaya ang pangalan niya, Adolescent Self-Esteem Questionnaire, the following are the items. Yan. Yan yung mga tinatanong. Sasagutin yan in a Likert format in a scale of 1 to 5, 5 the highest, 1 the lowest. Now, self-esteem is not equals to self-efficacy. Maraming psych majors nalilito dyan. Ini-interchange, binabaliktad yung usage, hindi dapat. Ibang-iba ang self-esteem sa self-efficacy, and not only that, they also influence one another. Although magkaiba sila conceptually, they can influence one another. Self-esteem can lead to higher self-efficacy. Self-efficacy can also lead to higher self-esteem. But because of time constraints, hindi ko na madidiscuss ngayon yan in this lecture. Panoorin nyo na lang yung lecture ko dyan with this topic. Diniscuss ko yan dito, self-efficacy and self-esteem. Nagbigay ako ng mga examples how self-esteem leads to self-efficacy and the reverse. Another thing about self-esteem is this is one psychological variable that is highly socially constructed. Ibig sabihin, hindi inborn yung self-esteem. Yung pinanganak yung baby, meron na kaagad siyang self-esteem. Mahal na kaagad niya yung sarili niya. After the baby is born, it all depends on the environment kung gaano ka taas ang self-esteem magkakaroon yung baby. So this is environmental, something that is quote-unquote nurtured. Kabaliktaran ng nature, 'di ba sa DevPsych, nature versus nurture. So self-esteem is nurtured by the environment. And if you think about it, this is good news. Maganda na yung self-esteem is something nurtured kasi ibig sabihin, madali siyang i-adjust. In case may isang tao mababa ang self-esteem, so, sabi natin kanina, hindi maganda yung mababa ang self-esteem. Ang solusyon, dahil ito nurtured, maggagawa ka lang ng mga adjustments in the environment. Diba, poor self-esteem? Baka naman may kinalaman sa self-beliefs yan, ayusin natin. Baka naman may kinalaman sa family environment, kausapin natin yung nanay o yung tatay. Baka naman may kinalaman yan sa school, kausapin natin yung mga teachers, so on and so forth. Imaginein mo kung yung self-esteem, nature, tapos pinanganak siyang mababa yung self-esteem, wala nang solusyon dyan. Tuturuan mo na lang siya ng coping mechanism, how to cope with low self-esteem. Buti na nga lang nurtured. Kasi kapag mababa yung self-esteem niya, meron lang mga maling nangyayari dito sa environment na pwede pang makarecover sa self-esteem ng tao. And not to mention, because self-esteem is socially constructed, we also have the freedom to choose. Pwede tayong pumili kung saan manggagaling yung self-esteem natin. Shortlist, ano ba yung mga pwedeng panggalingan ng self-esteem? We can use achievements. Yan yung nagbibigay ng value sa'yo, career mo, relationships mo, pera mo, or yung itsura mo, or baka may na-miss out pa ako dyan. Bottom line, tayo ang pipili kung saan dyan yung magiging source natin ng self-esteem. And that's one of the reasons why may mga tao mababa ang self-esteem because they are having the wrong source of self-esteem. So, totoo yun, no, na merong maling source. Meron dito na wag mong gagawin na dyan nakabasa yung self-esteem mo. Mamaya i-reveal natin yan. But that's one of the reasons why lumalagpak ang self-esteem ng tao kasi pinwesto niya yung self-esteem niya sa maling foundation. So, ano yung foundation na yun na wag mong gagamitin as source of your self-esteem as I go along? I-discuss natin yan. But I want you to reflect also. Ikaw ba, as a human being, as a person, nasaan dyan yung nagbibigay sa'yo ng self-esteem? Of course, lahat naman yan siguro ginagamit mo, no? Pero alin dyan yung pinaka nagre-rely ka? Yung talagang pag yan, may nangyari dyan, nawala yan, lalagpak yung self-esteem mo. Now, let's move on to number 2. Ano ba yung mga explanations why self-esteem contributes to our well-being? Again, if you check the literature, this is one of the most powerful frameworks you can find. Studies after studies show na ang mga taong matataas ang self-esteem, sila yung mga taong magaganda din ang well-being.
Self-esteem is a very powerful predictor of happiness using the language of linear regression. So ang tanong, bakit? Diba? Siyempre, pag psych major ka, hindi pwedeng hanggang dyan lang yung alam mo. Oo, self-esteem leads to happiness. But as a psych major, dapat alam mo rin yung mediating variable, what connects the two. Bakit? Self-esteem leads to happiness. Why? Because there is a variable here na tumataas. Kapag tumataas yung self-esteem, tumataas yung variable na to that leads to higher levels of well-being. Ano yung mga yon? Ang sagot, marami. But due to time constraints, ang masasagot ko lang dito in this lecture, dalawa. Yung isa dyan, assignment na lang ninyo. No? So ano itong mga mediating variables that explain why self-esteem is connected to well-being? Number one, nandyan ang good health. Ang isang taong mataas ang value sa sarili, nagkakaroon sila ng good health, at yung good health nila leads to higher levels of happiness. It makes sense naman, di ba? Siyempre, pag maganda yung health mo, happy ka kasi wala ka sa ospital. Hindi ka nagpapa-check up, hindi ka nako-confine. Hindi ka gumagastos ng malaki pambili ng mga gamot mo. Kasi nga maganda yung health mo eh. Bakit maganda yung health mo? Kasi nga maganda yung self-esteem mo. Ano yung connect ng healthy self-esteem sa good health? Sabi ng mga researchers, ito raw yun. Ang mga taong binavalue ang sarili, most likely they feel good about themselves, so mababa yung stress levels nila. And in the biological level, ibig sabihin yan, mababa yung level of cortisol, which is good. Kasi 'di ba sa biopsych, ang cortisol kapag masyadong mataas yan, nagiging lason, nasisira yung immune system mo. Happy ka sa sarili mo, mababa yung cortisol. Ang mataas sa'yo, happy hormones. Yung happy hormones, pinapalakas yung immune system mo, therefore hindi ka nagkakasakit, therefore masaya ka. Another explanation is ang mga taong binavalue ang sarili, they practice healthy habits. Dahil mahal nila yung mga sarili nila, including their body, ano ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga habits na nagpapaganda sa katawan nila. Such as, kumakain sila ng tama. So, hindi sila kumakain ng mga mamantika, ng mga maalat. Lagi silang umiinom ng tubig. Hindi nila kinakain yung mga taba. Yan. Hindi na sila nagsasamgyup. Nako, shout out dyan sa mga mahilig magsamgyup. Other than that, they also do physical exercise. Kasi nga, binavalue nila yung katawan nila eh. Mahal nila yung katawan nila, kaya inaalagaan nila through healthy habits. So, yan yung explanation, no? Kung bakit ang self-esteem connected sa level of happiness via good health. I-connect natin yan sa Christianity. Pag ang isang tao naging Christian, magbabago yung self-esteem niya. Tataas. Kasi, pag naging Christian ka, hindi ka lang basa-basa tao, but you become a child of God. Diba? Dati-rati, typical na tao ka lang. You are a sinner. You will be receiving God's wrath because of your sins. But since you accepted Christ as your Savior, your sins are forgiven, naging child of God ka na. Doon pa lang kitang-kita mo na yung pagtaas ng value ng sarili. You are now valuable in the eyes of God. At dahil dyan, naniniwala kang child of God ka, mag-iiba na rin yung tingin mo sa katawan mo, it becomes the temple of the Holy Spirit. Kasi when you become a Christian, the Holy Spirit dwells in you. Yan yung something supernatural that happens. You know, in Christian conversion, the Holy Spirit dwells in your body. So knowing the fact that a spirit, the Holy Spirit dwells in your body, mahihiya ka naman sa Holy Spirit. So hindi mo bababuyin yung katawan mo. Gagandahan mo yung temple ng Holy Spirit by taking good care of your health. Got that? So yun yung connect ng self-esteem papuntang happiness in connection to Christianity. Kaya ang magandang insight dito in connection to happiness, if you want to have a happier life, dapat inaalagaan mo yung katawan mo. So you ask yourself, how's your health doing? Are you doing healthy habits? Umiinom ka ba ng tubig? Natutulog ka ba ng maayos? Yung mga kinakain mo ba, hindi matataba, hindi maaalat? Kumakain ka ba ng vegetables and fruits? High fiber diet? Yan. Nakaka-contribute yan sa happiness mo. Kasi kung ang katawan mo sira-sira, hindi mo kasi inaalagaan yung health mo, mataas ang BP mo, mataas ang cholesterol mo, ang dami mong sakit, lagi kang nasa emergency room, mababawasan talaga yung quality of life mo, lalagpak yung happiness. But what will determine whether a person will practice healthy habits or not? Yun na nga, yung self-esteem. Alright? Etong number 2, assignment nyo na lang to. I think diniscuss ko to somewhere in my channel, hanapin nyo na lang. How self-esteem leads to achievements which leads to happiness. Gusto ko mag-focus sa number 3 which is positive relationships.
So sabi dito, pag maganda yung self-esteem mo, leads to positive relationships, and positive relationships, yun yung nagpapasaya sa'yo. So ano yung connect ng healthy self-esteem sa positive relationships? May tinatawag daw tayong spillover effect. Ang mga tao na mahal nila yung sarili nila, binavalue nila yung sarili nila, ang nangyayari, yung positivity that they feel, natatapon. Sa English, nag-i-spill over sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya ang nangyayari, yung mga taong nakapaligid sa kanila, nakukuha din nila yung positive vibes ng taong nandito. Natatapunan niya ng positive vibes, kaya ang mga tao gusto siya. Gusto lagi siyang kasama. At nakaka-contribute yun sa happiness ng tao na healthy yung self-esteem. May kasabihan nga, di ba? People who value themselves teach people to value themselves. And these people begin to like that person. Nagugustuhan nila yung tao na nagturo sa kanila to value their own or to value their self. Perfect example of dyan, syempre, si Jesus. Diba? Because Jesus is a deity, we can say na siya yung may pinaka-ideal level of self-esteem. Nag-uumapaw siya ng value to the point na natatapunan niya, na i-spill over niya yung value na umaapaw sa kanya papunta sa mga taong nakikinig sa kanya. And if you read the gospel, that's what's happening psychologically. Everywhere he goes, whenever Jesus works, natatapunan niya ng value yung mga taong nakapaligid sa kanya. Such as, Jesus gives a lot of comfort. Jesus gives health. Pinapagaling niya yung mga may sakit. Yung mga pilay nakakalakad. Yung mga bulag nakakita. Yung mga leprosy nawawala. May mga times sa Bible, namimigay ng food si Jesus. Pinarami niya yung isda. Pinarami niya yung tinapay para makakain yung mga tao. Namimigay si Jesus ng wisdom for life. Kaya amazed na amazed yung mga tao sa teachings niya kasi meron siyang authority. Kung magturo, nagme-make sense yung mga sinasabi niya. And of course, Jesus was giving life. There are many times in the gospel, He resurrected the dead. Binuhay niya yung mga namatay na. See? Saan nanggaling yung mga nakukuha ng mga tao na yan? Kay Jesus. Kasi sobrang ideal ng self-value niya. Na tatapon niya, na i-spill over niya sa maraming mga tao. Kaya ang naging epekto niya, Jesus was a rock star. Kahit saan pumunta si Jesus, nandoon ang mga tao. Kaya hindi mahirap hanapin si Jesus eh. Kung nasaan yung large crowds, kung saan pumupunta yung mga tao, saan nagkukumpulan, most likely, Jesus is there. Because the crowds can feel the value that Jesus is giving them. Kaya ang magandang insight dito, you become happier when you add value to others, not when you add value to yourself. Diba? Mas tumataas yung happiness mo kapag inuuna mo yung ibang tao, binibigyan mo sila ng values. Kasi nagugustuhan ka nila, nagiging appreciative sila sa'yo, nagiging maganda yung relationships mo with them, tumataas yung level of happiness. This is exactly the opposite of what popular psychology is teaching. Lalo na yung self-love movement na yan. Inis na inis talaga ako dyan. Tumataas ang blood pressure ko dyan. Ang ituturo ng self-love movement yung baliktad. Unahin mo raw sarili mo. Do whatever it takes to make yourself feel better about you. It's about you. Huwag mo isipin yung iba. Ikaw muna. Sabi sa isang webinar na nakita ko, kailan mo raw huling kinampihan ang sarili mo? Paano kung yung sarili mo mali, kakampihan mo pa rin ba? Yan yung pangdaraya ng self-love movement. It teaches a psychological principle that is the opposite of what research is saying. Which is, the more we value others, yun yung nagko-contribute sa happiness, not the other way around. Hindi yung inuuna natin yung mga sarili natin. In fact, to further support my claim that the self-love movement does not work, tignan nyo itong study ng UP. Which is very recent, 2022 lang. Ang sabi dito, yung mga Pinoy youth, kabataang Pinoy, they are in their worst shape when it comes to mental health. So, ang tanong ko dito, if self-love movement works, kasi covered naman na yan 2022, uso na ang self-love movement yan. Mahalin mo sarili mo, unahin mo sarili mo, kampihan mo sarili mo. If that movement works, then bakit hindi nag-i-improve yung mental health ng mga kabataan? Hindi kaya kasi yung katuruan nito is kabaliktaran yung effect. Imbis na sumaya yung mga kabataan, lumulungkot. Now, I had this student in the classroom, nagtaas siya ng kamay at nagtanong sa akin, Sir, baka naman kasi itong data na to, epekto na to ng nakaraang pandemic. And in fairness, may point naman siya. Baka kasi ito yung
Ito yung remnants. Ito yung naging negative effects na ng pandemic. Kasi ang pandemic, 2020. Actually, 2022, medyo malapit pa yan sa 2020 eh. So, medyo pandemic days pa yan. Baka naman daw kasi yung mga data na nakuha dito, yun yung effect ng pandemic. Hindi dahil sa hindi effective yung self-love movement. My point. But I did a research on this. In fact, yung pagbagsak ng mental health ng mga kabataan, hindi naman yan nagsimula nung pandemic lang. May ginawang study yung Philippine Statistics Authority dyan, i-zoom in natin, 2015 pa lang, nagsimula ng bumaba ang well-being ng mga kabataang Pilipino. Kayo na lang bahala magbasa dito. No? But when it comes to suicides, suicidal behaviors, feelings of loneliness, matataas na yung numbers. Marami ng mga young people, they feel those negative things. And during this time, 2015, uso na rin dyan ang self-love movement. Which again, I go back to my question, does self-love movement or is self-love movement really working? Because if it is, dapat hindi ito yung ibabalita ng UP. Dapat hindi ito yung numbers na makukuha ng PSA. There is something wrong with the self-love movement. It teaches something the opposite of what is the truth. And what is the truth? We become happier when we place value on others, not so much on ourselves. So, yon yung tatlong explanation how self-esteem is connected to happiness. Assignment nyo na lang itong achievement. Okay? So, ang diniscuss ko lang dito is yung physical health, pati na rin yung positive relationships. Now, let's move on to the last part. Self-esteem, we know it, kung anong ibig sabihin. Nakita na natin how important it is. Number 3, so paano ba yan pinapataas? Let's start with the possible sources. Ito yung mga madalas ginagamit ng mga tao na sources para masustain, para tumaas yung level of self-esteem nila. Now, I cannot discuss all this because of time constraints. I-focus ko na lang yung sa dalawa. In this lecture, I'm gonna discuss self-affirmation and relationships. One way to sustain your self-esteem is by doing self-affirmations. Ito yung mga statements na sinasabi mo sa sarili mo that will enhance, that will magnify, that will strengthen your value as a person. Ako, personally, disclaimer lang, hindi ako masyadong fan ng technique na to in sustaining self-esteem. Pero dahil sinasabi ng research, effective daw to, present ko na rin. But ako personally, I don't use this much. No? Kasi tingin ko rin prone din to sa danger eh. May mga tao kapag mali ang gamit ng self-affirmation, hindi self-esteem yun nangyayari. Nagkakaroon ng narcissism. No? So it's very dangerous. It takes maturity. Dapat mature na tao yung gagamit ng technique na to para magamit niya ng tama. So anyway, ito yung mga examples ng self-affirmations. I-zoom in natin. According to studies, the more you say these things to yourself, yan, mas tumataas daw yung levels of self-esteem. Statements like, I am proud of myself, I matter, I believe in myself, I get better every single day, my challenges help me grow, lagi raw dapat yan yung sinasabi mo sa sarili mo. And the more you say these things to yourself, tumataas ang self-esteem. So a person with low self-esteem, bakit siya ganon? Kasi hindi niya ginagawa to. Baliktad yung ginagawa niya. Instead of positive affirmations, what do they do? Self-criticisms. Yan. Sino dito guilty dyan? Taas ang kamay. Yan yung lagi mo sinasabi sa sarili mo. Maghapon, yan yung iniisip mo. Kaya lagi ka natutulog ng malungkot. Kasi yung self-esteem mo, lagpak na maghapon. Ang taas na sana, pagising mo, ang taas ng self-esteem mo. Maghapon, yan yung mental habit mo. Critic yourself. Focus on your weakness. Bababa talaga yung self-esteem mo. Pero one thing I want you to realize here, no? The fact na tayo rin naman yung nagsasabi ng negative statements sa mga sarili natin that lowers down our self-esteem means we also contribute to our own low self-esteem. Kasi karamihan ng mga taong mababa ang self-esteem, tanungin mo sila, bakit sila ganon? Most of the time, they will blame. The blame game. Diba? O bakit sa tingin mo mababa self-esteem mo? Bakit sa tingin mo basura tingin mo sa sarili mo? O magsisisi. Nanay ko kasi, tatay ko kasi, yung ex ko kasi, yung mga kaibigan ko kasi, yung society kasi. But knowing this idea, ikaw pala ang one of the top contributor kung bakit mababa ang self-esteem mo because you are saying these negative words to yourself. So yan yung psychological skill that you need to practice.
catch yourself saying these things to yourself, and then lalabanan mo, magre-respond ka sa mga statements na yan, gagawin mong self-affirmation. Number 2, many people sustain their self-esteem via relationships. And there are 3 ways how relationships can sustain self-esteem. Letter A, may tinatawag tayong social feedbacks. Ano yung sinasabi ng ibang tao sa'yo? Malaking epekto niyan sa self-esteem. Kapag may mga tao sa paligid mo, sinabihan ka ng maganda, sinabihan ka ng positive statements, most likely gaganda self-esteem mo dyan eh. Yun yung point ng number 3. Imaginein mo, may isang tao na sinabihan ka ng sinagot mo sa number 3. Kung ano man yung sinagot mo dyan. Tapos imaginein mo, sinabihan ka ng daddy mo nyan, sinabihan ka ng mami mo nyan, sinabihan ka ng jowa mo nyan, sinabihan ka ng teacher mo nyan. Ano mangyayari? Tataas talaga yung self-esteem mo. No? Kaya, ang magandang exercise dito, yung tinatawag na social feedback exercise. Diba? So, pag nasa classroom, usually ang pinapagawa ko dito, I tell my students to think of something positive, and then yung positive statement na yon, maghanap siya ng isang tao, tapos sabihin niya yon with sincerity. Yan, parang ganito, some feedbacks. Yan, feedback number 1. Sabihin mo yan sa isang tao, tataas ang self-esteem yan. Feedback number 2, sabihin mo yan sa kapitbahay mo, for sure, tataas ang self-esteem yan. Feedback number 3, sabihin mo sa jowa mo yan, for sure, tataas ang self-esteem yan. Pero for me, the best feedback that a person can receive does not come from human beings, it comes from God. Diba? When you realize that God loves you, yan talaga ang pinaka-sustainable source of self-esteem. Something supernatural. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Another way how relationships can contribute to your self-esteem is through social treatments. Sa letter A, may sinabi, may ginagamit na mga words. Pero ang self-esteem pwede rin niyang mabuo independent of words. Kahit wala kang words sasabihin, pwede kang mag-shape ng self-esteem via treatment. Diba? Sabi nga, how others treat you affects your self-value. Hindi mo kinakailangan laging mag-self-affirmation or mag-positive social feedback to affect a person's self-esteem. Kung paano mo lang siya tratuhin, yung actions mo towards another person, may effect na kaagad yun sa self-esteem ng tao. In fact, it starts during infancy. Yung mga nag-dev-psych dyan, sana alam nyo to. Paano natin i-shape yung self-esteem ng isang baby na hindi pa marunong mag-language? Hindi pa okay yung language development niya. Siyempre, hindi mo siya sasabihin na mahalaga ka, I love you, hindi ka nga niya naiintindihan eh. But babies understand actions. They may not understand what you're saying, but they understand your actions. They understand non-verbal cues. So, yung parent, meron siyang mga ginagawa sa baby na kapag yun yung ginawa niya sa baby, yung baby mafe-feel valued siya. Nagigets nyo? Such as, lagi siyang nagre-respond pag umiiyak yung baby, niyayakap niya yung baby, nilalaro niya yung baby, lagi niyang ina-eye contact yung baby. In the prenatal level, babies feel those things, and those feelings lead to increases in their self-esteem. Kaya dapat maging maingat din yung mga parents, no, in handling infants. Kasi nararamdaman nila yan, nakaka-apekto yan sa self-esteem nila. Kaya nga, wala akong slide dito pero bigla akong naisip ngayon, paano kaya yung mga baby sa ampunan, sa mga orphanages, wala silang ganitong agent to shape their self-esteem? Kawawa rin. Which further reinforces studies that show na karamihan ng mga bata na lumakas sa orphanages because of such deprivation. Dahil sa pagkukulang na yan, marami silang mga lumalabas na mga mental health issues later on kapag naging adolescents na sila or even adults. In fact, pwede mo pa ngang i-apply itong principle na to even before infancy. I-atras mo pa, idalin mo sa prenatal stage. May mga studies that show na kapag ang mga magulang kinakausap yung baby inside the mother's belly, nasa prenatal stage pa lang yung bata, nakaka-contribute din daw yon sa self-esteem ng bata, even during the prenatal stage. The fetus inside feels whether or not he or she is being treated with care, treated with value.
Yan. So maraming mga ano diyan, no? Maraming mga explanations paano nangyayari 'yon, but this is not Deb Psych. Bottom line is how you treat others can also shape self-esteem. O baka sabihin niyo, example ko dito pang mga babies, pang prenatal. Kahit during adulthood years, di ba? Hindi mo kinakailangang sabihin sa isang tao na mahalaga siya para maramdaman niyang mahalaga siya. Minsan yung mga ginagawa mo sa kanya, magpaparamdam na mahalaga siya para sa'yo. Di ba may kanta nga, no? I'm sure wala nang masyadong may alam nito. I-YouTube nyo na lang. Ang title, When You Say Nothing at All. Yung kumakanta dito, feels valued. Kasi yung sinasabi niya dito sa yung kumakanta, you need me. You'll never leave me. You'll catch me wherever I fall. Ang taas ang self-esteem niya. Ang tanong, bakit mataas ang self-esteem niya? Based on the song. Sinabi ba sa kanya, kung sino man yan, sinabi ba sa kanya na binavalue siya? Hindi eh. If you read the song, walang sinabi sa kanya. Pero this person felt valued kasi may mga ginawa sa kanya. Though walang sinabi, may mga ginawa sa kanya. May mga ginagawa sa kanya, such as, binibigyan siya ng smile. Yan, the smile on your face. The truth in your eyes, mga non-verbal yan. The touch of your hand. These are positive treatments. So kapag ito raw yung ginagawa mo sa isang tao, tumataas ang self-esteem. Kaya sabi nung kanta, you say it best na mahalaga ako when you say nothing at all. So ingat tayo sa mga behaviors natin towards others. Kasi without us knowing it, yung mga treatments pala natin sa ibang tao, may epekto na pala yun sa self-esteem ng mga taong nakapaligid sa atin. Minsan pag hindi tayo careful, hindi natin alam, nasisira na pala natin yung self-esteem ng mga tao na nakapaligid sa atin. Alright? And last one, letter C, in terms of relationships, pampataas ang self-esteem yung tinatawag na unconditional positive regard, also known as UPR in theories of personality terms. Saan yung huling nakinig yung UPR? Pinag-aaralan yan sa teorya ni Carl Rogers. Paminsan-minsan si Abraham Maslow, ginagamit din yan. No? Ang ibig sabihin lang yan is the person feels that his or her worth does not depend on what they do. Confident sila na mahal pa rin sila ng isang tao kahit ano pa yung gawin nila. Contrast sa conditional positive regard, kasi ito unconditional eh. Pag conditional, yung halaga mo nakadepende sa kaya mong gawin. Diba? Mahal ako ng kaibigan ko kasi nabibigyan ko siya ng yellow pad. Mahalaga ako sa kaibigan ko kasi pag may problema siya sa pera, napapautang ko siya. O, paano kung wala ka ng yellow pad? Paano kung hindi mo na siya napapautang, wala ka na ring silbi sa kanya? Mababa na rin yung value mo sa kanya. See? Magkaiba yon. Dapat maghanap ka ng relationships na kung saan meron kang UPR. Binibigyan ka ng UPR ng relationship na yon, yun yung malakas magpasustain ng self-esteem. One good example of this, biblical example, yung prodigal son. Basahin nyo na lang, for those of you not familiar, Luke chapter 15, verses 11 to 32. So may dalawang anak, si daddy, yung isang anak, yung nakakabata, hiningi na yung mana niya, gusto na niyang humiwalay, binigay naman ng daddy. So yung anak, naglayas sa bahay, akala niya kaya niya mag-isa, so nag-careless spending siya. Naubos yung pera niya hanggang sa naghirap na siya. To the point na kinakain na rin niya yung pagkain ng mga baboy na inaalagaan niya kasi namasukan siya eh. Wala nang kasi siyang pera, no? O, ang sabi nung anak, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? So may plano siya. I will arise and go to my father and I will say to him, eto, I am no longer worthy. I love that word, very connected to self-esteem. Worthy to be called your son, treat me as one of your hired servants. So in this passage, we can say na itong anak, mababa ang self-esteem niya. Siya na nga mismo nagsabi, hindi na ako worthy para matawag mo akong anak. Lagpak ang self-esteem ng anak. Now, fast forward, ano nangyari? Yan yung plano niya, puntahan yung tatay niya. Ano nangyari nung nakita siya nung tatay niya, pabalik na sa bahay? And he arose and came to his father, but while he was still a long way off, ano nangyari? His father saw him, felt compassion, and ran and embraced him and kissed him.
Anong ginagawa nung tatay dito? Pinapataas niya, nire-recover niya yung nawalang self-esteem ng anak. Kanina kasi 'di ba dito, low, hindi yan. Kanina no, low ang self-esteem. In this passage, pinapataas niya yung self-esteem ng anak niya. Wait, low. Yan, ito high. Nire-recover ng tatay yung self-esteem ng anak. Edi kinausap ng anak yung tatay. Ang sabi ng anak, I am no longer worthy to be called your son. Again, words of someone na mababa ang self-esteem. But look at what the father does. Nagtawag ng mga servants, kuha raw ng best robe, put a ring, and shoes on his feet. Pumatay kayo ng fattened calf because they will celebrate. Dahil muling nagbalik yung nawala niyang anak. Diba? So, ang point dito is, yung pagmamahal ng tatay doon sa anak, stable. Diba? Before the son disobeyed, and after the son disobeyed, the degree of the father's love towards the son, hindi nagbago. Ganun pa rin. Stable. Unconditional. Yan yung nature of God's love. Of course, hindi ibig sabihin nito, because God loves you, you can just sin all you want, no? That's abusing the verse. So, meron tayong ibang lecture dyan. Pero ang bottom line dito is, the degree of the father's love towards the son, the prodigal son, hindi nagbago. Got that? Yun yung tinatawag natin ang conditional positive regard. Punta kayo sa YouTube, basahin nyo, hindi basahin, panoorin nyo tong kwentong Jollibee, ang title, Entrance Exam. Ganon din yung idea dyan eh. May tatay, may anak. Ang taas ang pangarap ng tatay para sa anak. Gusto niya makapasok sa isang university yung anak. Fast forward ng entrance exam yung anak, bumagsak. Ano nangyari? Nung binalita ni Enzo dun sa Jollibee, yung pagbagsak niya sa exam, nawala ba yung pagmamahal ng tatay sa kanya? Hindi. Diba? Sabi doon, i-quotable quote ko na lang, no? Enzo, sabi ng tatay, naging mabuti kang anak. Yan ang mas mahalaga. Walang araw ang hindi ako naging proud sa'yo. Yan ang unconditional positive regard. Nung hindi pa nakakapasa sa exam si Enzo, mahal siya nung tatay niya. Nung nag-exam si Enzo at bumagsak, mahal pa rin siya nung tatay niya. So yung worth ni Enzo, hindi nakadepende kung pumasa siya o hindi sa entrance exam. Yung pagmamahal ng tatay niya, base saan? Base sa idea na si Enzo anak niya. At yun, hindi yun magbabago. Yun ang unconditional positive regard. Kaya ang tanong ko, for those of you who are watching this, who is your like that? Sino yung love you no matter what person mo? And if you want to sustain your self-esteem, you spend more time with that person. Diba? Yan yung pangpasustain ng self-esteem. Lagi mong kasama yung mga tao na ganyan. Kaya happiness insight ko dito, family is important source of self-esteem, specifically unconditional positive regard. Sino ba yung mga tao na ganyan? Sana naman ang sagot mo dito, pamilya. Kasi sila naman talaga yung number one na grupo ng mga tao na expected. Dapat sila ang magbibigay sa iyo ng unconditional positive regard. Siyempre, mommy, daddy, mga kapatid. Pero siyempre, yan, assumption, healthy yung family mo. So my question here is, what if the family fails? Yan yung tinatawag nating broken family. Hindi sila yung source ng unconditional positive regard. Kabaliktaran, yung family pa yung source ng rejection. Yung family pa yung source ng pain. Yung family pa yung source ng insecurity. Kuwawa naman tong mga taong to. Does that make sense? So kapag nag-fail yung pamilya sa pagbibigay ng UPR, babalik ka sa listahan mo, ang dami nang mawawala dyan. Kanino ka ngayon aasa? In sustain your self-esteem. Marami, syempre pipiliin yung number 5. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag nyong gawin yan. Huwag nyong ilalagay yung value nyo bilang tao sa isang romantic relationship. Kasi romantic relationships, especially in today's culture, it's very unstable. It's very uncertain. Lalong-lalo na may self-love movement. Ang hirap mag-sustain ng relationships ngayon. So kung nilagay mo yung buong value mo sa jowa mo, isang pagpapaalam lang ang katapat niyan. Sabihin lang niya sa'yo na iba na yung pananaw niya. Sabihin lang niya sa'yo na nasa ibang page na siya. Sabihin lang niya sa'yo na nag-evolve na siya, wala ka na. Are you getting my point? So wala na yung jowa.
Ang bottom line dito, ang gusto kong i-point out dito, yung mga nakalista dyan, wala ka naman talaga dapat dyan ginagamit as source of your self-esteem eh. Wala. Alam nyo bakit? Kasi yung mga taong to are all fallen human beings. We are in a sinful nature. So along the way, they're gonna fail in providing you the self-esteem that you need. Huwag ka talagang aasa dito. Kasi pag dito ka umasa, yung self-esteem mo magtataas baba. Magwa-wild. Up and down. It will affect your mental health. So, ang solution dyan is, you should go supernatural. Kung talagang gusto mo ang self-esteem mo sustainable, hindi nagbabago-bago, stable, consistent, you go supernatural. Ibase mo yung self-esteem mo sa love of God. O, yan yung diniscuss ko in this lecture. Hanapin nyo lang sa YouTube channel ko, Self-Esteem and Immutability of God. Bakit maganda na yung self-esteem mo dapat nakabase sa love of God and not from human beings like this? Kasi pag love of God yung basihan mo ng self-esteem, sobrang consistent ng love of God sa tao. Let me just close with this passage. Diba sabi, for I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. OMG. Ganyan katindi, ganyan ka-stable. Ano ang magpapa-undo? Ano ang magpapababa ng God's love towards His children? Ang sagot ni Paul, wala. Rhetorical question yan eh. What can separate us from the love of God? In earlier verses, ang sagot niya, wala. There's nothing that can separate a human being from the love of God. Yan ang tinatawag na divine self-esteem. At yun yung sagot ko, no? Alin dito yung mali na basihan mo ng self-esteem? Lahat yan. Dapat ang number one source mo, ang primary source mo is supernatural. Now, don't get me wrong, okay lang naman i-enjoy mo yung mga self-esteem na binibigay ng mga taong yan. Kasi paminsan-minsan naman okay sila eh. Pero ang point, hindi dapat sila yung primary. Ang primary mo, supernatural. Para sa'yo din naman yun eh, advantage mo yun. Kasi tinan mo, kapag pumalpak sila sa pagbibigay sa'yo ng self-esteem, nireject ka nila, tinake for granted ka nila, okay ka pa rin. Kasi yung primary mo is supernatural. Diba? Siguro iniwan ka ng jowa mo, pero hindi ka naman iniwan ni Lord. Diba? Dinisappoint ka ng brother mo, ng sister mo, pero si Lord, mahal ka pa rin. Napaka-stable. Eh kung wala kang Lord, puro ka lang dito, eh wala talaga. Magwa-wild yung self-esteem mo, which is not good for your mental health. Got that? So yan yung maikli nating lecture on self-esteem. Sana marami kayong natutunan. If you have any comments or questions, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone. Bye-bye.